At may share pa rin ako sa inyo ba na sabi din niya sa ibang verse na patay ang pananampalatayang walang kalakip na mabubuting gawa. Kasi nananampalataya ka nga pero gawain mo naman kasamaan, hindi ka pa rin maliligtas. Kaya yun ang sabi ng Diyos na sabi din niya na sabi ni Hesus Kristo din na wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Yun din ang sabi ni Jesus. Ibig sabihin, si Hesus Kristo kasi ang puno ng ubas eh. Kailangan tayong palaging nakakabit sa Kanya. Kung hindi tayo nakakabit sa kay Hesus Kristo, hindi tayo makapagpatuloy sa ating mga gawain pang espiritual. Hindi natin kaya yun. Kasi ang kalabang Diablo ay parang liyong umuungal naghahanap ng kanyang masisila. Pero ang sabi naman ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ko naman hahayaan na aking lingkod ay mapahamak, di rin magdurusa kahit ipagsakdal. Kaya maniwala tayo may Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga friend. Kaya sabi ng Diyos na araw-gabi bulay-bulayin niyo yung salita ng Diyos upang masunod ninyo ang nakasulat sa kasulatan, 'di ba? Pero tayo busy tayo minsan sa ating mga walang kwentang gawain. Pero ang Diyos pa rin nakakaalam kung ano ang nakikipag-usap ka pa sa Diyos o sa kausapin natin ang Diyos para maging malapit tayo sa Kanya. Kahit anong kabisi natin, kausapin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat para magiging malapit tayo sa Kanya at ituturo niya ang landas tungo sa buhay na walang hanggan. Kasi mapalad yung hindi nag-alinlangan sa akin, yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya ganun. Mapalad ang mga aba na wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Kaya ang saya-saya, kaya sabi ng Diyos kasi lang siya eh, makakasama na natin siya mamumuhay eh. Ngadtungan hina lang siya sa langit ug sa yuta eh. Kasi sabi niya, ang lupa ay tungtunan ng aking mga paa. Kaya darating ang Diyos na makasama natin siya sa makakasama na natin siya sa pamumuhay. Akyat baba na lang siya sa langit at lupa. Kasi yun ang sabi niya eh. Pero babaguhin niya. Itong mga nakikita nating mga bagay dito, hindi lang to, kulang lang to. Mas maganda ang gawain ng Diyos talaga eh. Banal kasi, 'di ba? Kaya ganun. Saka magdaig ug magambahan na lang ta sa pangalan ni Jesus at sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magdaig ug magambahan na lang tayo ang sabi eh. Handa ng lahat, kayo na lang ang aking inaantay. Kaya sabi ng Diyos, tayo na lang inaantay ng Diyos. Pero kung gusto mo talaga gawa ng gawa hanggang dyan lang sa gawa ng kasamaan, pakikiapid, pangkukulam, pagnanakaw, pagsisinungaling, korupsyon, pangkukulam, kung gusto mo hanggang dyan ka lang talaga, hindi ka maliligtas. Kasi ang kaligtasan ay nagbuhat sa Diyos eh. Lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Yun ang sabi ng Diyos eh. Paano makalapit ang Diyos sa atin kung gawain niya natin kasamaan? Kaya ipahintulot ng Diyos na doon ka sa kalabang Diablo. Ano sa kalabang Diablo? Diba? Nasa impyerno, hell, Hades, masusunog, diba? Tapos magngangalit ang kanilang ipin araw at gabi. Gusto nyo ba doon na ang init-init lang ng sinag ng araw? Ang init-init lang nga, 'di ba? How much more sa impyerno, Hades. Tapos humihingi sila ng tulong, hindi sila pakikinggan talaga ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos eh. Tapos haantayin pa ba natin na sabihan tayo ng Diyos na sabihan tayo ni Hesus Kristo, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Matthew 7:21 hanggang 23 yan eh. Nakasulat diyan.
sa banal na salita ni Papa God. Nakasulat yan. Antayin pa ba natin na pagsabihan tayo ng Diyos ng ganyan? Sana mayroon kayong natutunan sa gabing ito na kayo din. Tapos sabi ng Diyos na hindi ba kayo makapagpuyat kahit isang oras man lamang upang manalangin? Ang espiritu'y nakahanda, pero ang katawan hindi. Kaya sinasabihan tayo ng Diyos ng ganun para kahit sa gabi kasi umaatake ang diablo para araw-gabi kasi 'di ba? Ano tawag nito? Parang liyong umuungal kasi siya 'di ba naghahanap ng masisila. Yun lang ang time niya eh. Na ganun. Kaya paggabi man o araw man o kahit saan ka man pumunta, magdarasal talaga. Manalangin sa lahat ng pagkakataon upang hindi madaig ng tukso. Ang Diyos pa rin nakakaalam sa mga kahinaan natin, pero hindi naman ipahintulot ng Diyos yun eh, na anuhin tayo ng diablo eh. Kasi sabi ng Diyos na ang nananalig kay Hesukristo at sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi pwedeng anhin ng diablo. Hindi pwede tayong anhin ng diablo. Kasi nananalig tayo sa Diyos eh. Kay Hesukristo nananalig tayo eh. Kaya kayong namang nagsasamba sa mga Diyos-Diyusan, sinasabi nyo hindi kayo nagsasamba sa mga Diyos-Diyusan, walang lingid sa Diyos eh, lahat ay lantad eh. Ang Diyos ang nakakaalam eh. Pwede tayong magsalita na hindi naman tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga ganyan-ganyan. Hindi naman natin nanunudahan yan. Pero ano ba yan? Ang budhi mo ba? Ang Diyos ang nakakaalam eh. Kaya walang natatago eh, na hindi nalalantad. Kaya ang Diyos ang nakakaalam talaga. Kaya sinasabi natin na hindi naman namin yan sinasamba, hindi naman namin yan niluludhan. Ganyan, si Mary, mga ganyan, mga salita. Lahat kasi, all over the world kasi, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan eh. Dating, nung unang panahon pa, nung buhay pa ang mga ninuno natin, nagsasamba pa sila eh, guya pa nga yung sinasamba nila, di ba? Kaya ganun, na ano. Kaya sa atin ngayon, sa kasalukuyang nabubuhay, upang magtatagal tayo sa mundong ito, manalangin tayo sa Diyos. At saka, kung palagi tayong kinakausap natin ang Diyos, buhay na walang hanggan ang ibibigay ng Diyos. Hindi lang tayo mamamatay mga friend. Pinapauna ang salita ng Diyos na hanggang 120 lang ang taon mabubuhay sa ngayon sa atin sa kasalukuyan. Pero ang totoo kung mananalig tayo sa Diyos, ano na lang, tawag nito, buhay na walang hanggan ang matatanggap natin. Sana mayroon kayong natutunan sa aral at pag-aaral natin ngayon. At saka dagdag ko pa, sabi ng Diyos na ano ba yun? Isabuwag ang mayong balita. Isabuwag ang mayong balita. Kasi pag ipangaral na lahat ang salita ng Diyos, may nakakaalam na, lahat na nakakaalam na, saka darating ang Diyos eh. Sabi ng Diyos, bibigyan ko ang lahat ng mabubuting puso. Bibigyan niya ang lahat ng mabubuting puso eh. Ibig sabihin lahat eh. Kaya ganun. Pero ang Diyos pa rin nakakaalam kung kailan siya darating at kailan niya gawin yung bibigay. Mapalad tayong mga buhay, yun tandaan natin kasi masali tayo sa pagbibigay ng Diyos ng mabubuting puso. At saka tayo bibigyan ng gantimpala ayon sa ating mga gawa. At paparusahan tayo ayon sa ating mga gawa. Yun ang sabi ng Diyos eh. Bye for now. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat.